Yo, what's up? Welcome back dito po sa Henry Gadoy TV Sports. Wala ating pag-uusapan guys. Ito pong mga kumakalat na mga trade daw po sa Hinebra. No? Yan, pag-usapan natin yan. Si Parks in particular. Okay? At pag-usapan din natin gaano kalakas ang Barangay Hinebra. Ito pong Philippine Cup. Okay? May sinabi si Coach Yengao. No? Ano yan? At makapa-shoutout. Okay? So bago po yan, ako po yung nagpapasalamat muna sa mga bagong subscribers at nagwe-welcome sa inyo. Okay? So, sila po ay pumasok dito sa ating channel dahil ito po ang channel na walang karga. Fake news, clickbait, no, at mga budol na storya. Okay? Totoo lamang po tayo rito sa Doy TV Sports. Okay. So, yun na nga po guys, no, shoutout muna dito kay Sir Joseph Pineda, no, na napanood niya raw po yung mga blockbuster trade daw po nila Parsistan at Mav. Yan po yung mga malupitang mga chismis, no. Okay? So, wala naman pong ganyan. Okay? Tinatopic po natin yan para sagutin yung mga tanong po ng ating mga subscribers. Okay? At nilalagay ko po yung thumbnail na yan dyan, guys. Para, ipaalam sa mga subscribers na ito na I'm aware, no, ng mga napag-uusapan trades na yan. Okay? At alam nyo naman po ang mga nasabi ko dyan, no? Kung gusto nyo, balikan nyo na lang. Okay? So, ganun din kay Salvador, shoutout po, no? Na nagtatanong, totoo daw po ba ang Ahan Missy trade? Hindi po. Yan po, chismis. Okay? So, wala pong Ahan Missy trade. Okay? So, pag-usapan natin yan mamaya. Okay. So, yun na nga po, gaano kalakas ang Barangay Hinebra? Okay. Ano ang sinabi ni Coach Yeng Yao? Parang gilas na po ito. Which is, I agree. Pero mo, first five mo, Thompson, Aguilar, si Malonzo, o di ba ba? Meron ka pang Rosario, o di ba? Gilas na kagad yung apat na yan. Kaya ganyan po kalupit yan lineup na yan, di po ba? Tapos meron silang mga bench players na talagang katulad nila Ralph Cu, di po ba? Katulad nito nila Pesumal, di ba? Aljon Mariano. So kung susumahin nyo guys, talagang malakas na kupunan ng Barangay Hinebra. Ngayon, paano po sa pagka laro na talaga? So natunghayan po natin, no, sa nakaraang finals na may mga hindi po nagmaterialize yan. Yung mga, alam nyo yun, yung inaasahan natin i-score ng malaki, hindi naman nagsiscore. Di po ba? So, ano pong ibig ko sabihin? Hindi porket lahat malalakas dyan po, no? Sila na yung magkakampiyon. Sila na yung magdo-dominate ng liga. Hindi po. Yung mga consistent at yung mga kumpiyansado po, no? Ang diyan, ang magwawagi diyan. Bagamat yung lineup po ng Barangay Hinebra is a dominating force guys, no. Nakita niyo naman napunta sila sa finals, no. So yan po ang mga inaasahan dito sa katulad po ng lineup ng Hinebra na malakas. So hindi po tayo rito magsasalita ng tapos na magcha-champion tayo, 'di ba? Kasi nga po para sa akin yung mga consistent teams po ang magiging ganyan. Yung mga kumpiyansado po talaga. Yung tipong wala na pong laro bukas kung maglaro, no? So, yan po. NSD. So, yan po ang ating paniniwala na magcha-champion dito sa All Filipino Cup. Yes, Barangay Hinebra is a strong team. Sabi nga ng iba, 'di ba, wala na daw pong tatalo sa Hinebra. Pinasinungalingan natin yung mga yon, binangga natin yung mga nagsasabi noon. Kasi nga po, there's no such thing as walang tatalo sa Hinebra, no? Tignan niyo naman yung nangyari, di po ba? So, analysis lang po tayo, no? Okay. At yun na nga po, no? Pag-usapan natin itong mga trade na to. Well, I admit guys, no, nung tinapik ko to itong mga to, biruin nyo, we have a view as high as 16,000, no, nung tinapik natin si Ray Parks. Okay, ano pong ibig sabihin yan? Talaga pong eye-catching at talaga pong makiklickbait po talaga ang marami niyan dahil iniisip kagad nila si Parks nasa Hinebra na. So ganun po ka-excite
yung mga fans ng Ginebra. Sa malalaking channel naman po makikita nyo, mga talaga sobrang dami po talaga, mga 40,000 views, no? So, ganyan po, no? Yan ang dahilan kung bakit po nila tinatopic yan, no? Para po talaga for the views. Tayo naman po, tinatopic natin para sagutin lang yung mga tanong ng ating mga subscribers. At I have to put it sa ating thumbnail, guys, dahil yan po yung subject, di po ba? Nasasagwaan nga po ako kasi baka sabihin ng iba nakiki-fake news tayo, di po ba yun ang ayaw natin, pero wala po akong magagawa topic po kasi natin, di po ba? So it has to be, sabi ko naman sa inyo, kung ano po yung topic ko, yun yung thumbnail natin, dahil gusto ko sa thumbnail pa lang may usapan na, di po ba? So yun, shoutout po tayo ha. Kung tatanungin nyo po about mga trades na yan, hindi po yan mga totoo. Kasi nga po, kung meron man po mga trade transactions, yan po ay nananatiling lihim hanggat sa maging successful or done deal. Kasi po, hindi po pwedeng madiskarir, no? Ang seryosong usapin na yan. Negosyo yan Di po ba? So hindi po yan ipagkakatiwala yung mga istorya na yan sa mga chismoso, no? Lalo na sa mga fake news peddlers. Kaya po yung mga kumakalat na yan, wala pong katotohanan yan, no? In fact, kung panonoodin nyo po yung mga channel na nagpapalabas yan, wala pong konkretong dahilan yung mga yan. Wala pong mga legit sources kasi na nagsasabi tungkol sa validity ng mga trades na yan. Kumbaga, hinahayaan lang nila yan na ipapalabas nila, syempre, for the views, no? Yun lang naman po ang ibig sabihin yan. Okay? So, di ko po masisisi yung ibang gagawa niyan kasi effective po talaga, no? Okay, dito tayo kay Sir Ramil Gonzaga, no? Nagpapa-shoutout. Ito po si Vane Olan. Boss, ang masasabi ko dyan, hindi player problema lang GSM kundi coach. Tama, sabi nila kulang sa rotation. Bayara po sabihin yan, sir. You know, you're talking about Team Cone, no? Na multi-title, ilang beses na nag-champion yan, no? Mahirap po. Sabihin na lang po natin, guys, no, na kulang po yung yung kumpiyansa or kulang yung hard work po ng team, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung mapapanood nyo yung Kabuntin, tapos yung ibang player na Ginebra na inaasahan na i-score, no, nakakahiya po yun. Kung ako halimbawa, kung ako ayoko na magpangalan di ba? So nakulangan lang po ng ng effort tayo sa ibang mga locals. Kasi nga po yun ang problema pag lahat star. It's either wala na pong kumpiyansa, nahihiya na po tumira, di po ba? Kaya nga po may mga panukala tayo, di ba? May mga suggestion tayo. Kaya nga po may napag-usapan din natin yung ganitong trade and that. Di po ba? Kasi yun po yung sa tingin nating dapat, no? Hindi na po mag-impact ng mga superstar dyan, ng mga star dyan, ng mga magagaling dyan. But in the end, wala na. Magkakahiyaan na pong tumira. Di po ba? Yun lang, just saying. Bawal makipag-trade at ang tirapirma. Yan na po yung di ba, ginarantiya ng PBA na hindi nila papayagan na mag-trade hanggang sa matapos yung negosasyon, di po ba, nila na Star Horse. Balyari Mascareñas na nagpapa-shoutout, no? Welcome po. Dion Cañete, kaya pala magaling siya. Ano po ibig sabihin? Lahat kunin na nila ang lahat ng magaling na player para champ na agad para mapuno ang aparador. Ako po yung Barangay Ginebra, pero ako po sinasabi ko noon, no, kinakantsawan ko lang naman po yung mga hater pag sinasabi ko, kukunin ng Ginebra si ganito, lahat ng star kukunin. Pero alam nyo po, yan po yung pangangantsaw ko lang, no, sa mga hater dahil nga po pikon na pikon sila pag gumaganan tayo. Pero syempre sa loob-loob ko, guys, kahit noon pa, no, nung hindi ako halos nakakanood ng PBA, nabalitaan ko kinuha si ganyan, sabi ko, edi loaded na yan. Di ba? Parang hindi yun ang natin sa barangay. Kasi nung ako po yung naging Barangay Ginebra fan, no, hindi naman po lahat star di ba? May mga consist po ng role players ang Ginebra First five, Val David, Elmer Lago, Marlo Aquino, di ba, Benny Cheng.
Sino pa isa? Noluloxin. Biruin mo may Benicheng ka sa loob. Tapos kapag magpapahinga na si Aquino, Wilmer Ong. Di po ba? Tapos meron pang si File. Wala na yata si File na i-trade na yata siya during that time. Di po ba? Tapos yung mga bench nila, Edward Naron. Di po ba? May ibesdig na DC pa nga dati. Yung mga pinaglumaan na San Miguel, di ba? Nililipat dati sa Ginebra. So yun yung aking kinalaki ang Ginebra eh. Hanggat sa nag-evolve, nagkaroon ng direct hire scheme, PBA sa NBA, ayan na, nagdatingan na si Alex Crisano. Di po ba? Dumating na sila Ronald Magtulis. Ayan na, di ba? Tapos si JJ Halterbrand, mga direct hire scheme yan. Di po ba? Tapos nagkaroon ng malupitan talaga na blockbuster trade, di po ba? Yan nga po si Aquino, Aquino, tapos yun na, Jude Limpot, di ba? Nag-trade na. So Meneses, di po ba? Pinalit kay Locsin, yung mga talaga pong malupitang blockbuster noon, no? So yan po yung kinalakihan kong team na Ginebra. Pero yung mga narinig ko, kinuha na si ganito, kinuha na si ganyan. Parang hanggat sa nung bumalik po ako lang kakanood dito, ayun na. May mga word na po na tinatawag na harvest, mga ganyan na may mga farm team na. No? So talagang ganito na pala yung mga nangyari dito. So ako, para banggain po yung mga mga hater, sinasakyan ko po yan. Pero po habang tumatagal, sabi ko nga sa inyo, yung may malakas na lineup, katulad po ng Ginebra, po yan, responsibility po sa kanila na kailangan nilang patunayan, no? Na, kasi is a big frustration po sa mga fans, no? Na makita yung koponan mo na star-studded dyan, tapos, buti nga, finals lagi Ginebra. Pero, inaasahan mo is champion, di po ba? So, yun lang po, yung ating masasabi tungkol dyan. Dito tayo, kay Nate Reyes. Shoutout po sir, salamat po, Okay, kay Ma'am Irene Quillas, shoutout po sa inyo, ma'am. Rumor trade na intindihin ko na. Sana matuloy ito. Yun nga po, ang akin lang po, sinasakyan ko yan kasi po, come to think of it, in reality, may naman po posible naman po talaga di ba? Given the facts and the assets that they have, kayang-kaya po yung trade na yan. At napaliwanag ko na po yung side ko kung bakit ako pumapabor dyan. Kung sakali man, po. Okay, Eduardo Refuerzo, bakit pa kumuha ng players tapos hindi pa lalaruin? Yun na nga po ang problema din, di po ba? Tulad ni Garcia, nilagay po sa sa stante, Talagang pagka nasa istante, parang koleksyon, Talagang hindi mo yan magagalaw. Tapos meron pa silang player doon na parang Pilam, Mukhang okay din yun, Di ba? Hindi ka tulad ng TNT, bro mo, Harwela, First 5. Di po ba? So ano po ibig sabihin nun? Aasahan po talaga doon yung scorer. Ibig sabihin, ng scorer na si Kabatak, wala kang karapatang hindi umiscore. Wala kang karapatan na hindi gawin ang iyong trabaho, di ba? Kapag fully loaded ka, halimbawa kinuha pa ng TNT si ganito, ganyan, ay hindi, okay lang, di ako i-score kasi nandiyan naman si ganyan di po ba ganon? So yun lamang po guys yung aking aking sa tingin po dito sa ating channel. At napakarami pong nagko-comment dito, Magandang gabi idol, di naman ako naniniwala sa vlogger. Kinokontra ko nga. Salamat po Sir Ponce Balinado, Ito si Ronel Turado. Puro kahineba idol kaya fake news din. Hindi nyo po alam sir, wala po kayong alam, kaya yan po nagsasalita kayo na hindi nyo nalalaman, Puro kayo palit rumor, kaya mahilig kayo magbangkok. Ito pa po, mukhang magkapatid ito, si Senon Makanlalay. Ayan po muna ang ating mga pa-shoutout guys, napakadami po, Shoutout po ako, tropa.
kahit lumang subscriber dito sa group natin, Archie Makirang, syempre naman. Kayo po may only may only shoutout na po kayo, Sir Archie. Ayan, not interested sa fake news anymore, idol. Sa mga manluloko, mas interesado ako sa totoo. Good luck sa channel mo, idol. Salamat naman po. No? Chismis lang yan, fake news, sabi po ni Cherry Francisco. Sana mapunta si Park sa Ginebra. Good PM, boss. Ganyan talaga, walang magawang balita. Ayan po, na marami po nagko-comment ng ganyan. No? So, ibig sabihin, alam po talaga ng mga subscribers na ito kung ano po yung ating pinag-uusapan. Alam din nila ang dahilan kung bakit ko ito tinatopic. Di po ba? So yun po ang kagandahan dito sa Doy TV Sports. Malalawak po talaga ang pag-iisip ng ating mga subscribers. Okay? So muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at sa inyong pagsuporta dito sa Doy TV Sports. At muli, maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po tayo sa mga susunod na video content dito lamang sa Denriga at Doy TV Sports. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.